Akala ko noon ang pinakaligtas na lugar para sa isang bata ay ang paaralan. May mga maayos na mesa, maliwanag na ilaw, at isang gurong nagbabantay sa iyo. Ngunit nagkamali ako. Malaking mali. Dahil sa loob ng 4 na pader na yon, may na-encounter akong isang bagay na kahit ngayon, 20 taon na ang lumipas, hindi ko pa rin may paliwanag. Ang pangalan ko ay Lucio, at ang kwentong ikukwento ko ay hindi isang kwentong multo na naririnig ko sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay isang tunay na alaala, ang unang piraso na nagbubukas ng isang hanay ng mga bagay na nakakabigla na dala ko sa buong mga taon ng aking pagiging teenager. Noong taong iyon, grade 6 pa lang ako. Tila isang normal na umaga, ang tunog ng kampana ng paaralan, ang tunog ng mga kaibigan na nagtatawanan, hanggang sa biglang naging kulay abo ang langit, at ang pinakamalaking bagyo ng taon ay tumama ng walang pasabi. Walang sumundo sa akin. Walang dumating na mga boss. Ang aking paaralan, malalim sa kanayunan, tumawid sa isang maliit na tulay na gawa sa kahoy at sa kabila ng putik, biglang naging huling kanlungan. Kami, halos 30 bata, ay natigil magdamag sa lumang paaralang iyon. Bumuhos ang ulan sa bubong ng lata, bumaha ang tubig sa bakuran, at nagsimulang gumapang ang dilim sa mga sirang bintana. Ngunit hindi kami natakot. Dahil sa katabi namin ay si Miss Perlita, ang gurong minamahal ng lahat ng estudyante. Hindi siya nagpanik. Hindi siya umiyak. Naglatag pa siya ng mga sako ng sako sa sahig. Tinipon ang lahat ng tinapay sa cafeteria at ibinigay sa bawat isa sa amin. Pinaniwala niya kami na okay kami. Ngunit bandang 2 nang ang buong klase ay mahimbing na natutulog sa mga nakalagay na mesa. Nagising ako at nakita ko si Miss Perlita na nakaupo pa rin, nakatingin sa bintana sa likod niya. Hindi gumagalaw. Walang sinasabi. Lumapit ako at mahinang nagtanong, "Hindi ka pa ba tulog?" Hindi siya sumagot. Itinaas lang niya ang kanyang kamay sa kanyang labi sa isang ESA na kilos at itinuro ang gilid ng kabubatan. May kadiliman lang o akala ko. Pagkatapos ay bumulong siya. "Huwag kang maingay." Bumalik na sila. Sila, tanong ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Ang dalawang iyon ay hindi tao. Sila ay mga aswang, mga nilalang na sumisipsip ng dugo na dating nakatira sa paanan ng bundok sa likod ng paaralan. Naamoy nila tayo. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang kanilang mga silhouette. Payat. Mga mata na kumikinang. At nakatayo ilang di pa lang ang layo sa classroom namin. Isa na akong lecturer sa universidad ngayon. Daan-daang estudyante, daan-daang kwento ang narinig ko. Ngunit walang nakakalimutan sa akin ang unang gabing iyon.
At ang kakaiba ay ang mga nilalang na yon, ang mga kakaibang fenomena, hindi sila tumigil pagkatapos ng gabing iyon. School was just the beginning. Kasi after that, every classroom na madadaanan ko may something waiting. Handa ka na bang pumasok sa kwento? Dahil kapag nagsimula ka, hindi mo na makikita ang paaralan sa parehong paraan. After that fateful night, I thought everything will return to normal. But it turns out, hindi kailangan ng kadiliman ng hangin o ulan para gumapang sa paaralan. Minsan, kailangan lang isang sulok ng pader, isang anino at isang vulnerable na bata. Maliwanag ang hangin, ang silid-aralan ay nagsasanay ng isang simpleng eksperimento. Umupo si Lucio sa likod na mesa, ang kanyang mga mata ay nananaginip na nakatingin sa labas ng pinto. Tapos lumitaw ang itim na pusa. Dahan-dahan, tahimik, lumabas mula sa likod ng kabinet ng kemikal. Walang nakapansin. Tumalon ito sa mesa ni Lucio, hinimas ang kamay niya. Napangiti si Lucio. Lucio, itim ang tawag ko dito. Hindi ito ngiyaw, hindi ito sumisiri. Nakatingin lang ito sa akin, parang ako lang ang nakikita nito sa mundong ito. Isang plastik na bola ang gumulong sa sahig, kahit walang hangin. Kusang umikot ang isang garapon ng salamin. Takot na takot ang mga estudyante. Isang kaibigan ang sumigaw. Sino iyon? May humawak ng bola. Lucio. Si itim yon. Yung pusa. Natahimik ang buong klase. Anong pusa? Tanong pabalik ng isang kaibigan. Walang pusa dito, Lucio eh. Tumingin si Lucio sa paligid. Walang naniwala sa kanya. Napaatras pa ang mga ito sa kanya. Bulong. Baka si Ryan. Nabaliw yata sa bagyo. Galit na inihampas ni Lucio ang kamay sa mesa. Nakaupo pa rin si Itim, nakatingin sa kanya, puno ng lungkot ang mga mata. Lucio. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong walang kakampi. Kahit ang mga guro. Ako lang at si Itim ang naiwan. Isang araw, sa panahon ng biology class, nakaupo lang si Lucio kasama si Itim. Binigyan niya ito ng isang piraso ng cake. Nakita siya ng isang batang babae na pinapakain ang walang laman na espasyo at sumigaw sa takot. Wala siyang kausap. Pero may sinasabi siya. Nagkagulo ang klase, tumatakbo palabas ng kwarto. May nahulog na vase at nabasag. Lumingon si Lucio, tiningnan siya ni Itim sa huling pagkakataon, pagkatapos ay tumalon sa aparador at nawala sa dilim. Lucio. I never saw Itim again after that. Pero minsan feeling ko pinagmamasdan niya ako from somewhere. Parang hindi na siya umalis. Mga pagbabago sa eksena. Lucio, isang nasa hustong gulang, isang lektor, nakatayo sa isang laboratorio ng unibersidad. Inilagay ang kanyang kamay sa glass table. Nakita niya isang malabong bakas ng paa ng pusa na nakaprint sa alikabok. Huminto siya. Napalunok. Tahimik niyang pinunasan ang print, ngunit may nakita siyang isa pang nakaprint sa kanyang notebook. Lucio. Akala ko noon, Itim was a hallucination. A defense mechanism of the immature mind. Pero habang tumatanda ako, mas sigurado ako. Itim isn't my imagination. Siguro iyon ang espiritu ng isang nakalimutang estudyante. O marahil ito ay isang nilalang ipinadala para protektahan ako.
Pero kung ano man yon, nasa tabi ko yon noong wala akong iba. Ang tunog ng maliliit na yabag, miaugi. Napakahinang umalingaw-ngaw. May mga bagay na makikita mo lang kapag lumingon ka. Pero may mga bagay din na lalabas lang kapag huminto ka sa tamang lugar kung saan sila laging naghihintay. Naging lecture na ako, isang taong nakatayo sa harap ng klase imbes na umupo sa back desk. Pero ang kakaiba, nandoon pa rin ang mga anino ng nakaraan. This time, pinili nila ako para ako ang unang makakita sa kanila. Si Lucio ay nananatili sa silid-aralan upang ihanda ang kanyang aralin pagkatapos ng klase. Ang mga fluorescent na ilaw ay kumikislap. Mahina ang ulan. Umihip ang hangin sa bakanteng pasilyo. Tumayo siya para patayin ang projector. Lumingon siya at nakita niya ang dalawang estudyanteng nakaupo sa gitnang row ng classroom. Natigilan si Lucio. "Kayo? Bakit nandito pa kayo?" Walang sumagot. Paglakad niya palapit, biglang nawala yung dalawa. Tanong ni Lucio sa iba niyang kasamahan. Iniwasan ng lahat ang paksa, iniiba ang paksa. Pinuntahan niya ang isang dating estudyante na nagngangalang Alden, na nag-aral sa paaralang iyon noong 90. "Alden, nakita mo rin sila? Huwag kang manatili pagkatapos ng 1-0. Ayaw nilang may humahawak sa nakaraan na yon." Ikinuwento ni Alden ang kanyang mga alaala. Sa mga gabi ng camping, palaging may mga estranghero na dumadaan sa mga bintana ng silid-aralan. Isang estudyante ang minsang nawalan ng malay matapos mag-isa sa palikuran at sinabing may nakasalubong siyang nasunog na babae na nakatayo sa sulok. Bahay dani nakaraan ng paaralan. Nagpasya si Lucio na hukayin ang mga talaan ng lupa at mga mapa ng konstruksyon. Natuklasan, ang kasalukuyang universidad ay itinayo sa eksaktong lugar kung saan nasunog ang isang Katolikong orphanage, 40 taon na ang nakakaraan. Lumang balita. Walang nakaligtas. Nagsimula ang sunog sa kalagitnaan ng gabi. Hindi alam ang pinagmulan. Wala pang investigasyon na natapos. Nakatayo si Lucio sa harap ng sementong sahig sa likod ng silid-aklatan na dating kapilya ng ampunan. Yumuko siya at kinuha ang isang sunog, lumang buttons na may hugis krus pa rin. Haunted Nights. Sa tuwing may night event, science fair, ghost tour, camping, kakaibang fenomena ang nangyari. Sinabi ng mga mag-aaral. Naka-on ang mga kamera ng mag-isa. Malakas ang hangin kapag walang bintana. Isang kakaibang babae ang lumitaw sa isang group photo, ngunit walang nakakaalala kung sino siya. Mga mag-aaral. Teacher, posible bang may tinatago ang paaralang ito? Nakipag-usap ng pribado si Lucio sa isang matandang lecturer, si Ramon. Siya ay nag-alinlangan, pagkatapos ay bumuntong hininga. Ramon, nakita ko na ang mga taong iyon. Pero hindi ako pinapayagan ng board of directors na banggitin ko sila. Sabi nila, the school needs students, not rumors. Ibinigay ng guro kay Lucio ang isang panloob na memo mula 1,993. Binanggit ang hindi pangkaraniwang pangyayari, nawalan ng malay ang mga mag-aaral pagkatapos magdasal sa lumang silid-aralan. Ngunit nakatatak na hindi na-publish. Kagabi, nagpasya si Lucio na manatili sa paaralan ng isang gabi, mag-isa, sa pinakamatandang silid-aralan na dating dormitoryo ng orphanage.
I set up ang camera. Namatay ang mga ilaw. Ang orasan ay 12 oras. Pagkatapos isang batang babae na may mahabang buhok, nasunog ang isang bahagi ng kanyang mukha, ang umupo sa front desk. Diretso ang tingin niya sa lens. Nang hindi kumukurap. Lucio, nanginginig. Hindi naman sa hindi sila pumasa. Iyon ay hindi na sila naalala. At ito ang kanilang hinihiling na marinig. Binuksan ni Lucio ang kanyang kwaderno at isinulat. Simula sa susunod na linggo, magtuturo ako ng bagong elective, Forgotten History, Unknown Voices. Lucio, kung ang mga batang iyon ay hindi nagkaroon ng bahay na mapagpahingahan. Kung gayon, marahil ang silid-aralan ang tanging lugar na magtataglay ng kanilang mga alaala. May mga digmaan na hindi ipinaglalaban sa larangan ng digmaan, ngunit tahimik, nakakalason, at inihasik mismo sa silid-aralan. Hindi sa pagitan ng mga mag-aaral, ngunit sa pagitan ng mga inaasahan, paninibugho at mga nakatatandang henerasyon na nakikipaglaban sa mga bagay na hindi natin nakikita. May bagong estudyante ang Lucio School, Lily, matalino, magalang, palakaibigan. Sa loob ng ilang linggo, nahihigitan ng kanyang mga marka ang pinakamahuhusay na estudyante sa klase, si Agnes. Eksena sa silid-aralan, patuloy na pinupuri ng mga guro si Lily. Ang akademikong record board ay nakaplaster sa kanyang pangalan. Naiinggit si Agnes kay Lily. Ngunit ang problema ay hindi nanggaling kay Agnes, kundi sa kanyang ina at lola. Sa kusina ni Agnes, ang kanyang lola ay nagbubulong-bulungan na gumiling ng isang itim na damo sa isang ceramic bowl. Lola, hindi pwedeng matalo ang apo ko sa kahit anong bagay. Lalaban tayo kahit sa paraang hindi nila alam. Isang gabi mamaya, si Lily ay nagsimulang magsuka ng itim, mabahong bagay. Mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi siya makakapunta sa paaralan. Ang doktor ay hindi makahanap ng isang malinaw na medikal na dahilan. Araw ng pagtatapos. Sa kabila ng kanyang karamdaman, sinubukan pa rin ni Lily na magpakita. Late siyang dumating, payat pero nakasuot pa rin ng maayos sa kanyang uniforme. Si Agnes ay nakatayo sa entablado, tinatanggap ang kanyang pangalawang klase na parangal. Nakita niya si Lily na pumasok mula sa malayo. Nang matapos ang seremonya, lumapit si Lily kay Agnes na inilahad ang kanyang kamay. Agnes, I don't want to fight for anything. Just want to study well. I have always wanted to be friends. Nag-alinlangan si Agnes. Lalapit na sana siya para hawakan ang kamay niya. Pagkatapos ay lumitaw ang lola ni Agnes, hinampas ang kamay ni Lily, at pinandilatan siya ng titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Siya, malisyosong bulong. Umuwi ka na. Hindi para sa iyo ang tagumpay dito. Ibinaba ni Agnes ang kanyang ulo, walang sinabi. Tumayo si Lily, namumula ang mga mata. Tumalikod siya, tumagas ang itim na likido mula sa kanyang ilong. Yan o hinungdan ng sumpa. Si Lucio, noon ay isang katulong sa pagtuturo, ay nasaksihan ang lahat ng ito. Sinubukan niyang tulungan si Lily, ngunit nagbanta ang pamilya ni Agnes na idemanda siya dahil sa paninirang puri sa kanilang lola. Pagkatapos ng graduation, huminto si Lily sa pag-aaral, nawala sa paaralan, at hindi na muling narinig. Lucio. Pagkatapos nun, naging valedictorian si Agnes.
But she never smiled genuinely again. And I still remember Lily's eyes. The eyes of someone who knew she was cursed just to study better. Nakaupo si Lucio sa kanyang kasalukuyang opisina, nakatingin sa bakuran ng paaralan, kung saan naglalaro ang mga estudyante. Lucio, maaaring gumamit ng kapangyarihan, pera, kahit mahika ang mga matatanda para protektahan ang kanilang pride. Pero pinapatay niyan ang mga inosenteng bata. Wala nang mas lason kaysa sa isang may sapat na gulang handang gawin ang lahat upang maiwasan ang pagtanggap na ang isang tao ay mas mahusay kaysa sa kanilang mga anak. At minsan ang presyo ng selos ay hindi lang grades. Ito ay kaluluwa ng isang inosenteng bata. Naglilinis si Lucio ng kanyang silid nang makita niya ang isang lumang sobre na walang pangalan ng nagpadala. Sa loob ay isang larawan, isang lumang larawan ng klase. At sa sulok ay si Lily, ngunit ang kanyang mukha ay nakalmot ng kung sino. Lucio. She used to exist. But they are trying to erase all traces. I won't let that happen again. Akala ko noon, itim lang ang nakikita ko. But then realized there was someone who existed deeper, longer, and more silently than any ghost in my life. Ang pangalan niya ay Keleng. Ang matalik na kaibigan na hindi pa nakita ng iba. High school years, lumitaw ba ni Keleng? Flashback, mag-isang nakaupo si Lucio sa kanyang klase sa middle school na iniiwasan ng kanyang mga kaibigan pagkatapos ng insidenteng ghost cat sighting. Isang araw, isang kakaibang batang lalaki ang nakaupo sa tabi ni Lucio na magulo ang buhok at maputlang balat, nakangiti. Keleng, pwede ba akong maupo dito? Maglaro tayo ng hide and seek. Mula noon, hindi na nag-iisa si Lucio. Palagi siyang may mga kaibigang makakasama tuwing recess, makakasama sa pagkain, at bumubulong pa para tulungan si Lucio na sagutin ang pagsusulit. Lucio. Matalino siya, nakakatawa pero kakaiba, hindi siya tumanggap ng roll call, wala siya sa listahan ng klase, at walang nagbabanggit sa kanya. Isang araw, tinawag ni Lucio si Keleng sa bakuran ng paaralan, ngunit sumigaw ang supervisor. Sino ang kausap mo? Walang tao doon. Ang ilan sa mga estudyante ay nagsimulang matakot kay Lucio. Umiiyak si Lucio sa banyo. Lumitaw si Keleng, niyakap si Lucio mula sa likod. Hindi kita iiwan. Kahit hindi nila ako nakikita, kaibigan pa rin kita. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Lucio ang kanyang lumang larawan ng graduation noong 1987 na nasa sulok ang mukha ni Keleng na sunog, malabo. Ngayong taon, tinuturuan ni Lucio ang isang estudyanteng nagngangalang Marco, matalino, ngunit lalong tahimik, hindi malapitan, kinakausap ang sarili. Isang araw, sa klase, biglang sumulat ng dugo si Marco sa pisara, Keleng. Nandito Lai. Nagulat si Lucio at tumayo. Nagpanik ang buong klase. Nawalan ng malay si Marco at dinala sa emergency room. Hindi mahanap ng doktor ang dahilan. Lucio, I knew at that moment may babalik. But this time, not to play, but to be freed. Bumalik si Lucio sa lumang silid-aralan,
kung saan siya nakaupo noon kasama si Kellen. Nagsindi siya ng kandila, naiwan si Marco, natutulog, na nakahandusay sa gitna ng classroom. Malamig ang kapaligiran. Umihip ang hangin sa nakasarang pinto. Unti-unting lumitaw ang isang madilim na anino. Ito ay si Kellen, hindi na isang pilyong bata, kundi isang pagod na kaluluwa. Kellen, I waited for you but you're grown up, nakalimutan mo na ako. Lucio, na may nanginginig na boses. Hindi. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko kaya. Lumuhod si Lucio at hinawakan ng kaluluwa. Natakpan ng puting liwanag ang kwarto. Ngumiti si Kellen, unti-unting nalulusaw sa maliliit na particle ng liwanag, dahan-dahang bumagsak kay Marco. Kellen, pabulong. Salamat sa paniniwalang nag-exist ako. Nagising si Marco na parang wala siyang maalala. Ngunit sa unang pagkakataon ngumiti siya kay Lucio. Pangwakas na eksena, si Lucio ay nakatayo sa gitna ng isang bakanteng silid-aralan. Sa mesa ay isang puting papel na may lumang sulat kamay na mensahe. Hindi palaging ang mga kaibigan ang nakikita natin. Minsan sila lang ang nakakatulong sa atin na makaligtas sa kalungkutan. Lucio, may nakilala akong mga aswang, invisible na pusa, school witch, at multo ng mga nakalimutang bata. Pero ang nagpapaniwala sa akin sa kakaiba ay hindi takot kundi pagkakaibigan. At kung may magtanong sa akin kung ano ang higit na mapagkakatiwalaan kaysa sa takot, sasagutin ko, ito ay alaala ng isang kaibigan pinangalanang Kellen.